Yes, Lord. Panginoon, muli o Diyos, sa hapong ito, Panginoon, patuloy ka naming pinupuri at pinapasalamatan, O God. Thank you once again sa mga pagpapalang binibigay niyo sa amin. Sa pagkakataon ito na kami ay muli nagkasama-sama to continue study your words, Panginoon. Sa hapong ito, Panginoon, samahan niyo po kami. May Holy Spirit lead us, Panginoon. Maraming salamat. At sa mga kapatid po namin naman na hindi po namin nakasama ngayon, wherever they are, Panginoon, ingatan niyo po sila, O God. Maraming salamat. In Jesus' mighty name, God, we pray. Amen. Right. So, okay. Malinaw po ba sa inyo lahat? Pati yung PowerPoint? Opo, Pastor. Opo. Malinaw po, Pastor. Opo, Okay. Pastor. Malinaw po. Amen. May share mo na. Sinabi ko pinakigyan mo kayo. Kung ko alam ito i-share eh. Buksan mo yung Facebook mo. Sa Messenger yun, di ba? Yung mga ano. I-send kasi may naghihintay ng mga mag-a-attend. Okay, so ang ating pong topic ngayon is death of Jesus Christ, okay? Yung pagkamatay ng ating Panginoon. Dito po sa introduction po natin, sabi ito, the two doctrines most opposed by fallen man are incarnation and expiation. These two doctrines show that the marvelous, inconceivable, infinite love of God to poor sinful humanity. Sabi po ni Adolf Saffer. Sabi po ito, substitution is the great doctrine of Peter, Paul, James, and Philip in Acts. Okay? There is not a ray of hope for man outside substitution. Sabi po si D.L. Moody. Oo nga, saligan mo kung Hindi na buksan mo yung Facebook ko doon, i-share mo sa QEC leaders because they are waiting for me. Some people want to attend the discipleship training. Okay? Tapos lagyan mo ng message, those who want to join in discipleship training, please join in Zoom. Okay? Sabi nito, that was the supreme work of the Lord Jesus Christ here in earth. We come to live and death ends our work. Jesus came to die. His purpose would be gained in no other way. Sin involved the death penalty. Someone must bear it, either the sinner or suitable substitute. There is no possibility of bribery here at heaven's court. The atonement is the heart of Christianity. Atonement settled the sin question. Sabi nito, it is said that, sabi ni Spurgeon, the Prince of Preacher chose a text and made a beeline for Calvary. Sin, the blood atonement, is central biblical issue. The red line of blood passes right through the Bible from Genesis to Revelation. Bago po tayo tumuloy, ano po ba ang kahalagahan ng pagkamatay ng ating Panginoon? Sino pong gusto mag-share? Tubusin po tayo sa mga kasalanan natin. Kasalanan po ang tao. Amen. Tubusin tayo sa ating mga kasalanan ng mga tao. Okay. Bakit po si Jesus Christ ang pwede pong tumubos sa atin at walang iba? siya lang ang pwedeng gumawa ng Po, Pastor, yung pangako ng Diyos na tutubos sa ating mga kasalanan. Okay. Pangako ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ano pa? Kasi po, Pastor, ano po siya, holy po siya, at saka God po siya. So siya lang po ang pwedeng makapagtubos sa ating mga kasalanan dahil di po kayang gawin yun ng tao.
Okay, si Jesus Christ lang ang pwedeng tubusan tayo sa ating mga kasalanan. Ngayon ang tanong, bakit kailangan pumamatay si Kristo? Bakit kailangan pa? Pwede naman sigurong in other way. Pero bakit kailangan pumamatay ang ating Panginoon? Kasi para pupusin yung kasalanan natin. Okay, para tubusin natin mga kasalanan. Para Ano pa? magkaroon tayo ng salvation. Kasi yung nahiwalay tayo sa kanya nung mula nung nagkasala si Adan at si Eve. Kaya tayo nahiwalay sa kanya. Kaya gano'n na lang ang pagmamahal siya. Kaya siya bumaba para tubusin tayo. Okay. Ibig sabihin, yung ginawang kasalanan ni Adan at Eve, na kung saan ay yung pagkakasala nila, ang pinagkikita po sa Bible ay yung pagkakasala ni Adan at Eve ay masyado pong mabigat ang kasalanan ginawa ng tao. Ngayon po, ang pwede lang lumutas ng problemang iyon, kailangan ay dugurin. Okay? Kaya makita po natin doon sa Hebrew, binanggit po sa Hebrew chapter 10, sabi doon, walang pagbubo ng dugo, walang katubusan ng ating mga kasalanan. So, kailangan po talagang mamatay si Jesus Christ. Ito po na ngayon yun. Okay? At ang sabi nga rito, Jesus came to die. His purpose could be gained in no other way. Wala po talagang ibang solusyon sa ating kasalanan, kundi kailangan mamatay ang Panginoon. Sabi ito, sin involved the death penalty. Okay? Bakit? Kasi yung ginawa ni Adan at Eve na kasalanan, di ba ang sabi ng Panginoon ay sabi ng Panginoon, you will surely die. Yung kamatay spiritual na yon, para mabuo para ma-restore ulit yung kanilang relasyon ng tao sa Panginoon, kailangan ng dugo. Okay? Dahil about life yon. Kaya ngayon, kailangan si Kristo. Sabi nito, someone must bear it. Okay? Yung death penalty na yon, kailangan mayroong mangako kung sino ang dapat, which is nabanggit niya ni Sister Mary Grace, na ang ating Panginoon Kristo lang ang may karapatan. Sabi ito, either the sinner or suitable. So, hindi pwedeng sinner, kundi ang ating Panginoon. There's no possibility of bribery here at heaven and earth or heaven's court. Ang ibig sabihin, hindi pwedeng lagyan, hindi pwedeng bayaran kung ano man, walang under the table or walang palakasan, kailangan talagang may mag-sakripisyo. Okay? Now, the atonement is the heart of Christianity. Ang ibig sabihin niyan, yung kamatayan po ng ating Panginoon Kristo, ito yung susi ng ating kaligtasan, yung heart of Christianity. Atonement settled in the sin question. It is said, the Prince of Preacher chosen a text and made a beeline for Calvary. Sin in the blood atonement is central biblical issue. Makita po natin, ang pagkamatay po ng ating Panginoon Kristo, diyan po nakasentro ang mensahe ng Biblia. Ano pong verse yun? Malala po natin. John 16. Yung tinatawag nating heart of the Bible. Kaya makita po natin, sabi ito, the red line of blood passes right through the Bible from Genesis to Revelation. Kung makita po natin, ang sinasabi ng Bible, from Genesis to Revelation, nakasentros doon sa kakamatayan ng ating Panginoon, which is the John 16. Amen? Nasusundan niyo po ba, mga kapatid? Amen po. Amen. So, dito tayo ngayon sa the 6 doctrines of his death. Sabi dito, in Isaiah chapter 53 verse 8, he was cut off out of the land of the living. Ano po sila? He was cut off. Ibig sabihin, pinatay. Okay? Pinatay dito sa mundo. That is our Lord Jesus Christ. Okay? Ito po yung propesya patungkol sa ating Panginoon. Daniel chapter 9 verse 26, sabi ito, after 80 and 2 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself. Cut off, it means what?
dahil kailangan siyang Mamatay. mamatay. Okay? Kaya makita po natin yung kamatayan po ng ating Panginoon Kristo, it was really planned by God. Talaga nakaplano talaga yon. Kasi kung hindi siya mamamatay, mamaya madagaanan po natin, wala tayong kaligtasan. Okay? Pangalawa, his death was appointed by God. Okay? His death was appointed by God. In Isaiah 53 verse 6, the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Okay? So yun po patungkol sa ating Panginoon. Tapos yung verse 10, yet it pleased the Lord to bruise him. He hath put him to grief when thou shalt make his whole soul an offering for sin. Okay? In Acts chapter 2 verse 23, him, ang ating Panginoong Jesucristo, being delivered by determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken and by wicked hands have crucified and slain. Kung makita po natin na kung saan si Kristo po talaga ang ibinigay ng God the Father para maging sacrifice para sa ating mga kasalanan. And it was prophecy sa una. Pangalawa, it is appointed by God. It means it is talagang ibinigay ng Diyos. Makita po natin yung John 16. For God so loved the world that He gave. Okay? Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak para sa atin. Ng pangatlo, the meaning of His death. Meron po kasing meaning yan. Okay? Atonement. Yung atonement po, it was used in the Bible 77 times. Means a covering for sin. Ang pag sinabi po, narinig po natin atonement, yun po ay tinakpan ang ating kasalanan. Dito sa Old Testament, word that only occurs in the New Testament and is in Romans chapter 5 verse 11. Sino po gusto bumasa ng Romans 5:11? Handa po tayo sa ating mga Bible para po, kung may mga babasahin po tayo, mababasa kagad po na natin. Okay? Dito po marami tayong babasahin. Not all, but some of them na importante lang. Romans 5:11. Ako na, Pastor. Ito. Ako na po. Romans 5:11. At hindi lamang iyan, tayo nagagalak at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Sabi po doon, dahil sa ating Panginoon Kristo, tayo ngayon ay nagkaroon ng muling ugnayan sa ating Panginoon at tinanggap tayo ng ating Panginoong Ama. Okay? Yan, sabi po rito, propitiation, the carries the thought of mercy seat in 1 John chapter 2 verse 2. Ang sabi nito, in His the preparation for our sin. Okay? Sa Tagalog, sino gusto bumasa ng 1 John chapter 2 verse 2? Ako na po, Pastor. Sige po. 1 John chapter verse 2. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Okay. Si Kristo daw ang handog para sa ating mga kasalanan, para sa ikapapatawad natin, hindi lang sa atin, kundi ng buong mundo. Okay? Pangatlo, substitution. Ang ibig sabihin substitution, pamalit. This is the idea of the taking the place of another. The innocent takes the punishment for the guilty. Kung makita po natin, supposed to be yung punishment na yon ay para sa atin. Pero dahil nga mahal tayo ng ating Panginoon, inako niya ngayon yung kasalanan natin. Siya ngayon yung ating naging pamalit sa ating Panginoon Kristo. John chapter 10 verse 11. Sino pong gusto bumasa? The Good Shepherd. Hindi, Pastor. Dito na po. Sige po. Sabi po rito, ako ang mabuting pastol. Ako ang mabuting pastol at ang isang mabuting pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Amen. Ako daw ang sabi ng ating Panginoon Kristo, siya daw yung mabuting pastol at handa siyang ibigay ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa, which is ginawa ito ng ating Panginoon. Ibinigay niya yung buhay niya sa atin bilang pamalit na supposed to be tayo dapat. Okay? Redemption. The sinner in bondage is brought back by God with a certain purchase price.
1 Peter chapter 1 verse 18 to 19. Sino gusto mabasa sa Tagalog? Ito, Pastor, ako po. Sige po. 1:18 to 19. Alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang at pinantubos sa inyo hindi ang mga bagay na nasisira o nauubos tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ang korderong walang batik sa kapintasan. Okay. Ano ibig sabihin yung redemption? Yung tinubos. Tinubos daw tayo, hindi sa pamamagitan ng pera, ginto, o anumang mahalagang bagay, kundi sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Kaya napakahalaga po yung kamatay ng ating Panginoon. Reconciliation, panglima. God and man were enemies but have now been made friends. Naalala po ba natin? Nung nangyari po na si Adan at Eva nagkasala, anong ginawa ng Panginoon? Hindi na sila pwedeng tumira doon sa paradise. Bakit? Sila ngayon ay may kasalanan na, makasalanan na. Okay? Kaya ngayon, inalis ng Diyos sila sa paradise at mula noon nagkaroon na po ng gap ang tao at ng Diyos. Ibig po sabihin ng gap, ibig sabihin, merong parang alitan or because of sin between man and God. Sa iyo po yung sinasabi rito. Ngayon, kailangan mabalik ulit yun. Kailangan ma-reconcile ulit. Okay? Sabi dito, God and man were enemies but have now been made friends. Sa Romans chapter 5 verse 10. Sino po gusto mo basa? Ako na po, Pastor. Dati tayo yung mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Amen. Dati daw tayo ay kalaban ng Diyos, ngayon dahil sa pagkamatay ng ating Panginoon, nagkaroon muli ng ugnayan ng Diyos at ng tao dahil sa kamatay ng ating Panginoon. Okay? So Jesus' death on Calvary reconciled God to man. Yung naputol na relasyon, muli-uling nalugtong. Pang-anim, ransom. Ano po yung ransom sa Tagalog? Di ba? Panubos, pangtubos. Di ba pag merong kinikidnap pa niya ngayon. Tapos bibigyan yung kidnapper humingi ng ransom para pamalit doon sa kinidnap nila. Ransom. Sabi ito, the price paid for the release of a prisoner. Kasi makita po natin, nung tayo po'y nagkasala, naging bondage sa po tayo ng dyablo. Ngayon, paano tayo makakawala doon? Sa pamamagitan ng kamatay ng ating Panginoon. Okay? So, Matthew chapter 20, verse 28. Pakibasa po. Sabi po Wala, dito, Pastor. Sige po. Sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang maglingkuran kundi upang maglingkod na at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Amen. So, ang ating Panginoon Kristo ay nagkatawang tao, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod, ialay ang kanyang buhay para sa ikatutubos ng ating mga kasalanan. Amen. Similarity po rin John 19 verse 18. Okay? 19:18. Pakibasa po. Tignan natin. Chapter 19 ng John verse 18. Sabi po dito sa John chapter 19 verse 18, doon nila ipinako sa krus si Jesus kasama ng dalawa pa sa kanan at ang isa naman nasa kaliwa at nasa gitna nila si Jesus. Okay, amen. So makita po natin itong meaning of this death. Tandaan po natin, mahalaga po yan, yung atonement, okay, yung propitiation, substitution, redemption, reconciliation, ransom. Yun po yung mga importanteng puntos kung bakit si Kristo ay namatay sa cross ng Calvary. Amen? Amen? Nasusunod niyo po ba? Amen. So the mode of his death. Pastor, kailangan mayroon talagang procedure yung pagkamatay ng ating Panginoon. Pwede ba siyang na lang yung
silya electrica or hanging, yung ano ba yan, sa bigtiin or something like that. Bakit po talaga meron talagang mode of his death? Sabi nito, he died by crucifixion. Matthew 27 verse 35, Mark 15:24, Luke 23 verse 33. Hindi po natin babasahin yan kasi alam naman po natin yon. Okay? It was prefigured to be a full lifted up. Yung pong kailangan, si Kristo po ay nakapako sa cross na nakataas. Okay? Kung makita po natin, if I'm not mistaken, John chapter 1 verse 18, I think. Tingnan kami. John chapter 1. Basahin kaya natin. Chapter 1. Saan na ba yun? John chapter... sorry, hindi po John chapter 3 pala. Teka muna. Verse 14. Mahalaga pong verse yan. Lagyan po natin ng tanda kasi similarity po yung pinag-aaralan po natin. John chapter 3 verse 14 hanggang 15. Ako na po, Pastor. Sige At po. kung paanong itinaas ni Moses ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao, upang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Alam niyo po yung kung ano yung binasa ni Mary Grace. Ito yung ito yung sa Old Testament nung nagalit ang Panginoon sa mga Israelita dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. Nagpadala ng mga makakamandag ng ahas ang Panginoon sa kampo nila at pinagtutuklaw yung mga tao ng duroon. Nung sila po ngayon ay nagsisida sa kanilang mga kasalanan, lumapit sila kay Moses. Sabi niya, ipag-pray mo sa Panginoon na pagalingin kami at paalisin itong mga ahas. So lumapit naman si Moses sa Panginoon, sabi niya, okay. Sabi ng Panginoon, sige, dahil nagsisisi na sila ngayon, gumawa ka ngayon ng ahas sa tanso at ilagay mo sa tikin. Okay? Yung tikin po yung parang pool. At ang sino mang titingin doon sa ahas sa tanso na yon, gagaling sila. Ngayon, ang sabi doon, kung paano daw itinaas ang ahas doon sa ilang o yung tanso sa ilang, kailangan ding itaas si Kristo. Iyon po yun. It was figured to be a full lifted up. Makikita po natin yan po ay nasa prophecy sa Numbers chapter 21. Ay, ito binasa na po natin kanina. Okay? Yun po yung kanina, yung John chapter binasa ni Sister Mary Grace. Okay? So, ngayon, pangatlo, it was an ignominious death. Okay? Hebrew chapter 12 verse 2. Ano po isabihin ng Hebrew chapter 2 verse 12? 12 verse 2. Hebrew chapter 12 verse 2. Ano po isabihin? Ano sinasabi doon? Sabi po dito sa Hebrew 12 verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng ating pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa cross at hindi niya ito ikinahiya dahil inisip niya ang kahalagahan na naghihintay sa kanya. At ngayon, nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Ano po sa Tagalog yung ignominious? Ignominious. Yun po yung matinding sakit, okay? Yung sobrang pain, okay? Na talagang parang undescribable pain, okay? Yun po yung inabot ng ating Panginoon the time. At hindi niya ikinahiya yun, hindi siya nahiya na yung kanyang ganun ang ginawa sa kanya, kahit yung sobrang kahiyaan, sobrang sakit yung ginawa sa kanya, but inako niya yung for the sake ng ating kaligtasan. Tapos it was an accursed death. Okay? A cursed death. Okay? Galatians chapter 3 verse 13. Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, cursed is everyone that hangeth
at the tree. Ano po pinakikita doon sa verse 13, chapter 3, verse 13? Tinubos tayo ni Kristo. Saan? Tinubos tayo mula sa sumpa ng kautusan. Sumpa ng kautusan. Okay, ibig sabihin, ano po yung sumpa doon, mga kapatid? Anong, balikan ulit natin yung sinabi ng Panginoon kay Adam and Eve? Pag kinain niyo yung bunga na nakakalam ng mabuti at masama, you will surely die. Yung po yung pinakasumpa doon. At ang sabi ng Panginoon kay Adam at Eve, ikaw Eva, dahil sa sinuway mo ko mula ngayon, ang lahat ng ipapanganak mo ay paghihirapan mo. Ikaw naman, Adan, dahil sa sinuway mo rin ako, lahat ng kakainin niyo ay paghihirapan mo rin. So makita po natin, yung curse na yun nandoon. At makita po natin na yung sumpa na yon, okay, yung sumpa na nagkaroon ng gap ang tawag ng Diyos, yun po ay sinukulian ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Amen? Nasundan po natin, mga kapatid? Okay? Opo. So, ibig sabihin, si Kristo po ay hindi po siya pwedeng mamatay ng normal lang na kamatayan. Like, for example, sabihin natin nagkasakit, or maaring pinana, or whatever, ano pa. Yung mga iba, name it, kung ano mang klaseng kamatayan. Kailangan po talaga ng crucifixion. Bakit po, by the way, crucifixion? Kasi yung bigat na ginawa niyang kasalanan, okay, ang katapat po nun ay mabigat din parusa. Okay? Kasi yung ginawang kasalanan diyan natin, minapakamatindi pong kasalanan. Di ba yung palagi po binibigay na example? Ang kasalanan po ni Adan at Eve ay parang kamandag ng cobra. Masyadong ano ba yun, tawag nun? Yung venom niya, makamandag, talagang nag-cause ng destruction ng tao. But dahil doon sa mahal tayo ng ating Panginoong Diyos Ama, binigay pa rin niya si Kristo para sa katubusan ng ating mga kasalanan. His death was voluntary. Hindi po sa pilitan. He volunteered to die for us. He was not forced to do it. Tandaan po natin yon. Okay? Sabi po ng John chapter 10 verse 18, no man take it, eat my life from me, but I lay it down for myself. Ibig sabihin, of myself. Ibig sabihin, kusang ibinigay talaga ng ating Panginoon ang kanyang buhay. Alam niyo po, may mga nagsasabi na, Pastor, bakit niya ang ating Panginoon ay niyahalin tulad sa tupa? Nakakita na po ba kayo ng tupa na kinakatay? Ha? Di pa, Pastor. Yung tupa po, kakaiba po yan sa kambing. Ang tupa, pag kinakatay, hindi po siya nagwawala. Okay? Pero yung kambing, hindi pa nga lang dadali mo sa katayan, talaga nagwawala na. Pero yung tupa, actually yung tupa, alam niya yung katayan, pero pag inano mo siya doon sa katayan, pupunta yan doon. Okay? At kahit na ginigilitan na ng liig, hindi siya nagwawala. Ganyan po ang ating Panginoon. Maalala po natin, noong ating Panginoon Kristo po ay mula doon sa korte ni Poncio Pilato, ni Herodes, hanggang po sa crucifixion site, hanggang sa kanyang kamatayan, ni minsan hindi po siya umangal. Bagkus ang prayer pa nga niya sa Panginoong Ama, di ba? Ama, patawarin niyo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yun po yun. Hindi siya pinatay ng sapilitan. Voluntarily na inoffer niya yung sarili niya para sa ating katubusan ng ating mga kasalanan. The reason for his death. Pastor, ano talaga ang reason kaya ng kanyang kamatayan? Sabi nito, why did the Lord Jesus, the sinner one, have to die? Okay? The sinless one, have to die. Wala namang kasalanan si Kristo eh. Bakit kailangan siya mamatay? Ang sabi nito, we could not understand how a guilty person would have to die as a result of sin. Jesus took our sin and died for
to satisfy the justice of a holy God in heaven. Kailangan gawin niyo yun. Okay? Para ika nga matubos tayo sa ating mga kasalanan. Sabi ito, sin demanded a payment. Okay? Yung ginawa ni Adan at Eve, kailangan may magbayad. Sino magbabayad nun? Walang iba, kundi ang ating Panginoon. At ang sabi dito, ang kabayaran lang yun ay kamatayan. Sabi nito, the death penalty. Only Christ, sabi nito, only Christ could pay it in full. All the attributes of God must be in a harmony to make salvation possible. God's loving nature could not forgive sin until his legal nature was satisfied. In Calvary, all the attributes of God's found in a perfect solution. Ito na po yung ginawa ng ating Panginoon. Yung kamatayan po sa cross ng Calvary, lahat po ng ni-required ng Diyos na mapantubos sa ating mga kasalanan, ito po ay ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya po, yung kamatayan ng ating Panginoon, yun po ang pinaka-major reason kung bakit kailangan siyang mamatay sa cross. Kaya nga po ang tanong ko kanina pwede bang wag nang mamatay si Kristo? Hindi po pwede, mga kapatid. Hindi po pwede. Kailangan siyang mamatay. Kaya makita po natin, mga kapatid, mula nung nagkasala si Adan at Eve, yung propesya patungkol sa kamatay ng ating Panginoon, nag-start na po yun. Tingnan po natin, yung si Adan at Eve, nung sila po'y nagkasala at pinaalis ng Panginoon sa paradise, ano ginawa ng Diyos sa kanila? Binihisan sila ng Panginoon ng balat ng tupa. Okay? Ngayon, yung tupa, hindi mo pwedeng kunin yung balat ng tupa na hindi mo kinatay yung tupa. Okay? Ibig sabihin, kakatayin mo muna yung tupa. Ngayon, sino yung tupa doon? Si Jesus Christ. Amen? Ngayon, pagkatapos po doon, meron po silang inahingi ang Diyos ng yung paghahandog. Di ba naghahandog po sila? Ang gusto ng handog ng ating Panginoon ay kinatay na tupa. Okay? At sa pamamagitan po doon, nagkakaroon po ng nalulugod ang Diyos. Okay? Meron pong ipinaprophesy po doon. Alala po natin yung yung 10 plagues, yung pang-sampung salot. Sabi ng Panginoon, maglagay kayo ng dugo ng tupa sa inyong amba. Ang sino mang maglagay ng dugo ng tupa sa kanyang amba, ang kamatayan ay hindi papasok. Sino ulit yung tinutukoy doon? Ang ating Panginoon pa. Kaya makita po natin yung ginagawang paghahandog ng mga tao from the beginning hanggang dumating ang ating Panginoon Kristo, ang ipinakikita po doon ay yung death ng ating Panginoon. Okay? Kaya nga sabi ito, sin demand a payment. Okay? The death penalty, only Christ could pay it in full. All the attributes of God must be in harmony to make a salvation possible. Okay? God's loving nature could not forgive sin. Sabi ito, God's loving nature could not forgive sin. Hindi tayo mapapatawad sa ating mga kasalanan hanggang sabi ito, until His legal nature was satisfied. Ito po yun, na ang ating Panginoon Kristo ang nagbigay ng satisfaction para sa ating katubusan sa ating mga kasalanan. His result or the result of His death. Ano po ang naging resulta ng kamatayan ng ating Panginoon? Salvation to all mankind. Salvation to all mankind. Sino pong gusto bumasa ng 1 Timothy 4:10? Ang sabi po doon, 1 Timothy chapter 4 verse 10. 4:10. Sabi po dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 10, at ito ang dahilan kung bakit nagsisikap at nagtsatsaga tayo sa pagtuturo sa mga tao dahil umaasa tayo sa Diyos na buhay na siyang tagapagligtas ng lahat ng tao, lalo na ng mga mananampalataya. Okay. Ang sabi doon, ang kamatayan ng ating Panginoon ay nagresulta ng ano? Binasa mo? Ulitin mo, Badlari, please. Sabi po dito, at ito ang dahilan kung bakit nagsisikap at nagtsatsaga tayo sa pagtuturo sa mga tao dahil umaasa tayo sa Diyos na buhay na siyang tagapagligtas ng lahat ng tao,
lalo na sa mga mananampalataya. Okay, ang sinasabi doon ay yung pag-share ng salita ng Diyos. Dahil sa pag-share ng salita ng Panginoon, ang tao ay makakilala sa ating Panginoon at magkakaroon sila ng kaligtasan. Okay? Sabi nito, 1 Timothy 4:10, who is the Savior of all men, especially of those who that believe. Amen? Ngayon, 8 objection to the substitutionary death of Christ. Okay? 8 objection sa substitutionary death of Jesus Christ. Sabi nito, cannot man suffer for his own sin? Okay? Sabi nito, yes. Sabi nito, but the full penalty is eternal death, and eternity will not be long enough to pay the complete debt. So, hindi talaga pwedeng hindi sa ating Panginoon Kristo. Kasi ang ginawa ng ating Panginoon, eternity po 'yun. Walang katapusan. Okay? Next, pangalawang tanong, can man atone for his own sin? No, sabi rito. Bakit hindi pwedeng ang tao mismo mamatay? Sabi rito, eternal suffering is not enough. Sabi rito, Hebrew 9:22, yung sinabi ko po kanina. Almost all things are by the law purged with blood. And without shedding of blood, there is no really remission. Only death can satisfy the demand of God, and the soul never succeed in dying in hell. Someone has defined hell as dying forever and never being able to die. Ang pinakikita po dyan, mga kapatid, na talagang kailangan ang ating Panginoon ay mamatay. Kasi sabi nga po rito, without shedding of blood, there will be no remission of our sin. Kung hindi po mamamatay ang ating Panginoon, wala pong katubusan ng ating mga kasalanan. Amen? So yun yung pangalawa. Pangatlo, the doctrine of atonement was invented by Paul? Sabi rin, no. It was not preceded by our Lord. It was preceded. It was preceded by our Lord Jesus Christ Himself while He was still on earth. Okay? Makita po natin, He was preached. Pinangaral po ito ng ating Panginoon. Mula nung ang ating Panginoon Kristo po ay nagkatawang tao, i-preach niya na po yun, ipinangaral niya na siya po ay talagang mamamatay. Matthew 16:21, began Jesus to show unto his disciples how that he must go on unto Jerusalem and suffer many things and be killed and be raised again. John chapter 12 verse 24, except a corn of wheat fall into a ground and die, it abideth alone. Na kung yung pinakikita po, makikita po natin yung ibinigay na example dito. Sabihin na po natin palay, yung isang butil ng palay. Ang butil po ng palay, pag hindi po yan bumagsak sa lupa at hindi po siya kasi po ang principle ng tanim ng seed, dapat mamatay po siya. Pag mamatay po siya, nilalabas yung magkakaroon po siya ng sprout na tutubo, tapos yung pag tumubo lalaki at mamumunga. Yung po sinasabi po dito sa John chapter 12 verse 24. Ang ating Panginoon Kristo namatay. At pagkabuhay po niya muli ngayon, yung kanyang pagkabuhay na maguli ay nag-produce ng kaligtasan sa lahat ng mundo. Yun po ibig sabihin niyan. Okay? Sabi ito, I but it die. It breathed forth God's fruit. Okay? Yun po nga sinasabi ko kanina. Pang-apat, will this doctrine not make men feel hopeless and sin evermore? Sabi ito, no. The cross teaches God's great hatred for sin. Romans chapter 6, verse 1 to 2. Pakibasa po yung Romans 6, 1 to 2. Sabi po ron. Sino gusto bumasa ng Romans 6, 1 and 2? Ako na, Pastor. Sige po. Ano nga ang ting sasabihin? Tuloy ba tayo? Baga tayo sa pagkakasal ang biyaya ay mapapagana. Wag namang mangyari tayo na patay nasa pagkakasala, paano nga tayo mabubuhay pa rin? Mabubuhay pa riyan. Yung Pastor. Yun.
Okay, babasahin ko dito sa translation ko. Sabi po dito ay Romans 6:1 and 2. Ano ngayon ang sasabihin natin? Magpapatuloy pa ba tayo sa pagkakasala para magmanagana ang biyaya? Hindi. Patay na tayo sa kasalanan kaya hindi na tayo dapat mamuhay sa kasalanan. So ang pinakikita po dito na tayo po ay bilang isang mananampalataya, tinubusan tayo ng ating Diyos sa ating mga kasalanan. Sabi dito, will this doctrine not make men feel hopeless and sin even more? No, sabi dito, the cross teaches God's great hatred for sin. Galit ang Diyos sa kasalanan. Okay? Kaya hindi na po tayo dapat mamuhay sa kasalanan dahil tinubusan tayo ng ating Panginoon. Panglima, is this not unfair to make the innocent suffer for our sin against His will? Yun po ang tanong dito, di ba? Sabi ito, it would be unfair if Jesus were forced to suffer for our sin against His will. However, Jesus volunteered to die for us. It was His own desire to choose to do so. Ibig po sabihin, hindi po naman ito unfair sa ating Panginoon kasi siya mismo ang nagbigay ng kanyang sarili para sa ating mga kasalanan. Kasi tandaan po natin, wala po talagang ibang solusyon. Tandaan po natin mga kapatid, walang ibang solusyon para tayo magkaroon ng katubusan sa ating mga kasalanan kundi sa pamamagitan lang ng ating Panginoon Kristo. Ngayon, ang ating Panginoon, dahil He knows na kailangan niyang gawin yun para lang sa ating kaligtasan, kaya ngayon kahit na mahirap, ginawa niya yun for the sake of our salvation. Kaya makita po natin, ito po hindi sapilitan. Hindi po ito sapilitan na ginawa ng ating Panginoon. It was His own desire to choose to die for us. Okay? Tandaan po natin yan. Ito po yung tinatawag, by the way, naalala po ba natin narinig po natin yung agape love? Ang agape love po ay, ang pinakikita po dyan, dalawang agape love ang ipinakita ng Diyos na talagang mahal niya tayo. Agape love, yung God the Father, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak nang walang anumang reservation. Ibig sabihin, alam ng God the Father na mahirap gawin, parang like example, yung kaisa-isang mong anak, ibibigay mo para lang sa katubusan ng ating mga, that is John 3:16, di ba? That is agape love. Agape love of our Lord Jesus Christ. Ano yung agape love ng ating Panginoon? Alam ng Panginoon na mahirap gawin. Mahirap mamatay sa cross. Di ba naalala po natin nung ating Panginoon Kristo ay nag-pray doon sa Mount of Olive bago siya arestuhin? Sabi niya, Ama, kung maaari, huwag mangyari itong mangyari sa akin. Kasi alam ng ating Panginoon, mahirap. Pero sabi ng Panginoon Kristo, huwag manawa mangyari yung gusto ko, kundi yung kalooban mo, Ama. Tapos binigyan siya ng, pinalakas siya ng God the Father. Tapos sabi doon sa sinasabi po ng banal na kasulatan, ang ating Panginoon Kristo ay inalay niya ang kanyang buhay kahit na mahirap, namatay siya para sa atin. Sa Romans po yun. Okay? When we're still sinner, Christ died for our sin. Amen? So yun po yun. Pang-anim, could God not just forgive the sinner without the terrible death on Calvary? Pwede bang patawarin na lang tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan nang hindi na mamatay si Cristo sa cross ng Calvary? Sabi nito, sin has been committed against God. Sino po yun? Si Adan at Eve, yung nabanggit ko po kanina. Nang sabi ng Panginoon, kapag kayo ay kinain niyo itong prutas nakakaalam ng mas mabuti at masama, you will surely die. Sabi po ng Panginoon, you will surely die. Yung pong you will surely die na yun, yung po yung kasalanan na ginawa ni Adan at Eve na talaga po mabigat yung kanilang ginawang kasalanan. Ang illustration ko po dyan palagi, tandaan po natin, kagaya po siya ng venom ng cobra. Yung venom ng cobra, pag natuklaw ka ng cobra, sabi ng mga expertise, within 10 minutes you will die kasi magkakaroon ka ng cardiac arrest. So yung pong ginawang kasalanan ni Adan at Eve, yung po yung naging cause na nahiwalay ang tao sa Diyos. So mabigat po talaga. Sabi ito, why could God just blot it out? Pwede bang tanggalin na lang ng Diyos yung kasalanan na ginawa nila ng Eve? Sabi ito, He could not, sabi ito, for the law of God must be satisfied. Kailangan yung batas ng Diyos
masatisfied kung ano yung ginawang kasalanan ni Red, kailangan magkaroon ng katumbas or katapat. So Genesis chapter 2 verse 17, in the day that it is thou shall surely die. Ito pinabanggit ko po kanina. Pag kinain nyo niya ang prutas na yun, you will surely die. Ezekiel chapter 18 verse 4, the soul that sinneth in it shall die. Okay? Ngayon, 15 minutes. Lagyan mo ng battery. Hindi na mamamatay na. Yung charger. Sabi ito, Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Makita po natin, repentance does not remove the sin for punishment for sin. Sin has been committed and sin must be dealt with according to God's own perfect precept. This, the justice and honor of God are at stake and must be preserved. The holiness of God demands the death penalty for sin. So, ang Diyos nangailangan po siya ng kabanalan para mapatawad yung ating mga kasalanan. So, sino po pwede gumawa doon? Para matubos ang ating mga kasalanan, ang ating Panginoon Kristo lang. Yun po yun. Amen? So, pampito, ang sabi ng pampito, it is not impossible to transfer guilt from a guilty one. Sabi dito, is it not impossible to transfer guilt from a guilty one to an atonement one? Human court, sabi dito, punish only the guilty one, but they could punish a substitute if such were desire for the substitute voluntarily assumes the guilt of another. In Isaiah 53 verse 4, sabi dito, surely he had borne our grief and carried our sorrow. Okay? In Isaiah 53 verse 5, but he was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and with his stripe we are healed. Yun din po sinabi ng 1 Peter chapter 2 verse 24. Who his own self bare our sin in his own body on the tree, that we were being dead to sin, should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. Kung makita po natin mga kapatid, yung prophesy po ni Prophet Isaiah sa book of Isaiah 53, ito po ay nangyari na. Okay? It is very clear. Ngayon, ang pinakikita po dyan, dito sa 1 Peter chapter 2 verse 24, when Jesus Christ was in the cross, no, ang ating Panginoon Kristo po ay nakabayubay sa cross. Nung time po na yon, ang ating Panginoon Kristo po ay nasa anyo po siyang makasalanan. Makikita po natin yon sa 1 Corinthians, basahin po natin. 2 Corinthians pala. 2 Corinthians, 1 Corinthians pala, sorry. 1 Corinthians, yung Bible ko. Ang sabi doon ay wala siyang kasalanan, ngunit siyang makasalanan dahil sa ating mga kasalanan. If I'm not mistaken, 1 Corinthians chapter, sana yung tanda ko. May pabot nga yung Tagalog ay English to Bible. Yung inibig ko. Hindi yan. Sa 2 Corinthians 5 po yata. 5:21, 2 Corinthians. Makapag-ibasa mo nga ba sa inyo sabi ron, wala siyang kasalanan, ngunit itinuring siyang makasalanan dahil sa ating mga kasalanan. Sabi po, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Verse 2 Corinthians, di ba, Esther?
Sa 2 Corinthians 5 verse 21 po, Pastor. Okay. 2 Corinthians 5:21. Sabi doon, wala siyang kasalanan, ngunit itinuring siyang makasalanan dahil sa ating mga kasalanan. Ngayon, alam niyo po ang nangyari, nung si Kristo po ay nakapako sa krus, okay? Nung ating Panginoon Kristo po ay nakapako sa krus, maalala po natin, yung lugar po ng crucifixion ng ating Panginoon, nagkaroon po ng yung madilim. Nagkaroon po siya ng makapal na ulap. Natakpan yung, sabi po ng Bible, natakpan po yung crucifixion site ng ating Panginoon. Alam niyo po kung bakit natakpan? Kasi on that time, ang ating pong Panginoon Kristo, nasa akto po siyang makasalanan. Lahat ng kasalanan, nasa kanyang balikat. So nung time na yon, nung time na si Kristo po ay nakapako sa cross, ang pinakikita po doon, temporary po, siya ay na-separate sa God the Father. Kasi yung time na yon, siya po ay nasa aktong makasalanan. Kaya nung si Kristo po ay nakapako sa cross, dala niya lahat ng ating mga kasalanan hanggang sa siya ay inilibing. Yun po ang illustration po doon. Yun po sinasabi ng 1 Peter chapter 2 verse 24. Who his own self bear our sin, his own body on the tree, that we, being dead to sin, should live unto righteousness. Whose stripes, whose stripes you were healed. Yung sa pamamagitan ng sugat ng ating Panginoon, tayo ay gumaling sa ating mga kasalanan. Amen? So, pang-walo, ang sabi rito, if each sin requires eternal death, how could Christ suffer an innumerable number of death in a few short hours of Calvary? Sabi dito, it was not the amount of suffering that counted, but the justice of God that had to be satisfied. Ibig sabihin, hindi mo pinag-uusapan yung time kung kailan, halimbawa, isang araw na pinahirapan ng ating Panginoon. Kundi ang sinasabi ito, it was not the amount of suffering that counted, but the justice of God that had to be satisfied. Yung kailangan, ano ang kailangan doon? Yung kamatayan ng ating Panginoon. The fact that a holy, sinless one suffered made the difference. The one who suffered was not a mere man. He was the God-man. Ibig ko sabihin, yung pagiging Diyos at tao ng ating Panginoon. Tandaan po natin, ang ating Panginoon Kristo, siya po ay Diyos pero nagkatawang tao. So sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. Ang sabi nito, Isaiah 52 verse 14, sabi nito, his visage was so mirrored more than any man, in his form more than the sons of man. This verse suggests a death so horrible that God pulled down the curtain of darkness at Calvary, lest men see that mere face. So makita po natin yung ginawa talaga ng ating Panginoon, yung kanyang sacrifice, na siya po talaga ang naging way ng ating kaligtasan. Kailangan talagang gawin ng ating Panginoon yon. Amen? Uy, tapos na yung ating first topic. Hallelujah. So conclusion po dito, the death of Jesus Christ is sufficient for every sinner. Yung kamatayan po ng ating Panginoon ay sapat na para sa lahat ng taong mga makasalanan. He died for the sins of the world, sabi nito, the whole world. He died for your sin and particularly for you and my sin also. Lahat po tayo ang pinagkikita po dyan. Ngayon, mga kapatid, sa palagay niyo po, ano yung nakita po natin bago tayo tumawid doon sa second lesson po natin? Ano sa nakita po natin kahalagahan ng pagkamatay ng ating Panginoon? Okay? Meron pong key verse na maalala po natin. Yung binasa po natin kanina sa Hebrew. Ano ba yun? Hebrew chapter 8 ba yun kanina? Hebrew 9:22. Pakibasa po. Yan ang key verse po natin dyan. Sino pong gusto bumasa? Sa Hebrew 9:22. Hello? Hebrew 9. Para Pastor.
Okay? Divine 22. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo. Apo, wait lang, Pastor. Tuloy mo. At walang kapatawaran ng kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo. O yun. So sabi ron, according sa kautusan, lahat ay kailangan linisin sa pamamagitan ng dugo. At kung wala daw pagbubo ng dugo, walang Kapatawaran. kapatawaran sa ating mga kasalanan. Okay? Ngayon, ito ang tanong, kung si Kristo po ba hindi pa namatay sa cross, meron kaya tayong kaligtasan o wala? Wala. Wala, Pastor. Amen. Wala pa tayong kaligtasan. Amen? So bago tayo tuloy dito sa second lesson po natin, meron pa kayong gustong itanong bago tayo tumawid? Hello? Wala na po, Pastor. Malinaw po. Paliwanag ba? Amen? Amen po. Amen, Pastor. Okay. Praise God. Ito na tayo ngayon sa second lesson po tayo ngayon. Kung paano po namatay ang ating Panginoon, kailangan din pong mayroong resurrection. Okay? Kabuhay. Okay. Ang tanong diyan, Pastor, bakit kailangan mayroon ding resurrection? Okay? Wait. Yun. Nakita niyo po ba? Opo, Pastor. Amen. So, ngayon, butayin tayo sa resurrection. So, by the way, kung maalala po natin, una ang pinag-aralan natin, the Bible. Pangalawa, yung the deity of Jesus Christ. Tapos ngayon ay the death of Jesus Christ. Ngayon, importante rin po ito. Ito ngayon yung the resurrection of Jesus Christ. Okay? So, by the way, mga kapatid, bago tayo pumunta dito, alam niyo po ba na may mga taong hindi naniniwala na si Jesus Christ po ay namatay sa cross? Naniniwala po sila na si Kristo ay pumunta dito noong time na yon at ipinagaya po ng mga M. Okay? Ang mga M po ay naniniwala sila kay Kristo. Naniniwala sila na ipinanganak siya ni Virgin Mary. Okay? Pero hindi sila naniniwala na si Kristo ay namatay sa cross. Yun ang malaking problema. Kapag ang tao hindi ka naniwala na siya ay namatay sa cross, wala tayong kaligtasan. Okay? So napakahalaga po nun na dapat manampalataya tayo na ang ating Panginoon Kristo ay namatay sa cross, nabubo yung kanyang dugo doon sa cross para sa ating mga kasalanan. Kaya po napakahalaga yung yung kumaalala po natin kung bakit napakahalaga yung kamatay ng ating Panginoon na maging sa ating church, yun po ang iniwan sa atin ng Panginoon na dalawang sakramento na dapat po natin ginagawa. Ang dalawang sakramento ng church na ginagawa po natin na napakahalaga. Holy Communion po. Holy Communion at ano pa? Baptism. Baptism po. Water baptism. Amen. Yung pong dalawang sakramento na yon, kasi nandun ipinakita yung pagkamatay ng ating Panginoon sa cross at pagkabuhay niya muli. Kaya po yung dalawang sakramento na yon, kabilin-bilin na ng ating Panginoon na yun ay dapat ginagawa po yun sa church. Para palagi nating maalala na ginawa ng ating Panginoon sa cross. So, the resurrection of Jesus Christ, sabi ito, introduction. The doctrine of resurrection is the foundation of doctrines of the New Testament. Bakit po nabanggit sa New Testament? Kasi sa New Testament lang po ito. Sa Old Testament, wala pong pinag-uusapan ng death and resurrection po doon. Okay? The resurrection is mentioned 104 times in New Testament. Biro mo yan mga kapatid. 104 times.
yung pagkabuhay ng ating Panginoon na binanggit po yan sa New Testament. Christianity is the only religion with a living originator. Ano po ibig sabihin yan? Ang ating pong reliyon, we can say, although hindi naman po tayo nananangan sa reliyon, but they call us religion. Tayo lang po yung mayroong originator na nabuhay at hanggang siya po ngayon ay nabuhay magpakailanman. Si Buddha, yung pong mga Buddhist, namatay at natili po siya sa libingan. Si Brahma, yung pong founder ng Hindu, namatay at nanatili rin po siya sa libingan. Si Muhammad po namatay, nanatili rin po siya sa libingan. Si Marx, yun po yung komunista, namatay at nanatili po siya namatay sa libingan. Sabi nito, pero ating Panginoon Jesucristo po ay nabuhay ni maguli. The boast and glory of Christianity is the empty tomb. Yung pong libingan ng Panginoon na wala ang Diyos doon. Malala po natin ay yung pagkalibing po ng ating Panginoon. Paano kung ginawa pala, by the way, yung paano siya inilibing? Pinasok sa tomb. Ibinasok sa tomb, okay? Ipinasok na sa libingan. Yung pong libingan at that time, gawa po yun sa bato. Halimbawa, bundok na bato, uhukay po sila dyan ng mga, we can say, mga 10 meters, okay? Papasok na medyo, ang height, mga 5 feet siguro, okay? Tapos, ang 5 by 5 siguro ang laki. Tapos, mga 10 meters sa lalim, bato po yun, sealed na bato, solid na bato. Tapos, doon po ilalagay yung bangkay ng tao. Tapos, nung inilagay na ating Panginoon sa loob ng, ang tawag po sa atin ngayon yan ay nitso, pero hindi po siya nitso. Okay? Yun po ay talagang libingan talaga. Ngayon, nung ipinasok ang Panginoon doon sa libingan, ano pong nangyari? Ano pong ginawa? Nilagyan ng malaking bato. Nilagyan ng malaking bato. Ano pa? Nilagyan ng shield. Ha? Pinabantayan. Nilagyan ng shield. Silyo. Meron pang bantay. Ano pa? Badrod? Silyo. May silyo. Anong silyo na yan? Galing sa kay ano ba yan? Kay Pilato. Pilato. Okay. Ang sabi doon, yung silyo ng singsing na yon, walang pwedeng gumalaw doon hanggang hindi in-order ng hari. Okay? So makita po natin talagang secured. Okay? Secured ang ating Panginoon Jesucristo, nasa loob siya ng libingan. At mayroong gwardiya at may seal. Pero po nang nangyari, after 3 days, wala ang Panginoon doon sa loob ng libingan. Ito po ngayon ang pag-aaral natin. Okay? The boast and glory of Christianity is the empty tomb. Jesus is risen. Nabuhay ang ating Panginoon. On the cross, Jesus cried. Sabi dito, it is finished. Okay? And the Father said, Amen, by the resurrection of the Son from the dead. If Jesus did not raise from the grave, ito pong tanong, kung ang ating Panginoon Kristo po ay hindi na buhay ng magulay, sabi dito, we are all men most miserable, for we are yet in our sin. We are lost, eternally lost. Yung po sinasabi ng 1 Corinthians 15 verse 16 to 17. Sa Tagalog po, kung i-paraphrase po natin, kung ang ating Panginoon Kristo po ay hindi nabuhay na maguli sa mga patay, tayo na yung mga taong pinaka-miserable at kawawa. Bakit? Kasi diyan po tayo nakadepende. Na ang ating Panginoon Kristo na buhay na maguli, naniniwala tayo na mamubuhay din tayo pagdating ng araw. Jesus said that He would die and rise again from the dead the third day. Matthew chapter 16 verse 21. Actually, yung pagkamatay at pagkabuhay ng ating Panginoon, many times siya po binanggit yan sa 4 gospel. Okay? Yung sa 4 gospel, marami pong many times sinabi po yung ating Panginoon. Ito meron tayong isang verse, Matthew 16:21, pero huwag na po natin babasahin. Sabi dito, if the resurrection is true, then Jesus is indeed the Son of God. This is the miracle on which all other miracles stand or fall. Ang ibig sabihin, ito po daw yung miracle na pwede kang bumagsak, at pwede ka namang magkaroon ng victory.
Bakit po? Yung mga mananampalataya kay Kristo, meron po tayong kaligtasan. Pero po yung mga tao hindi naniniwala, pagdating ng araw, mapapahiya po sila. If this, sabi nito, the greatest of miracle is true, then it is easy to believe all the rest. Okay? So, tayo po ay talagang mapala dahil bigyan tayo ng wisdom ng Diyos na tanggapin natin ang ating Panginoon. Evidence of the resurrection. Napakahalaga po nito, mga kapatid. Yung ebidensya ng pagkabuhay ng ating Panginoon. The empty tomb. Matthew chapter 28 verse 6. Sabi dito, He's not here. For He is real. He is right. Sabi dito, as He said, come, see the place where the Lord lay. Luke chapter 24 verse 3. Sabi dito, and they entered in. Saan sila pumasok? Sa libingan mismo ng ating Panginoon. And they entered in and found not the body of the Lord Jesus Christ. Pumasok sila doon sa loob ng libingan. Sa pinakanitso. Kasi pwede kang pumasok doon eh. I said kanina, ang height po noon ay mga 5 feet siguro. Or a little bit more 5 feet. Tapos ang lalim mga 6 or 7 meters papasok. Tapos ang laki ay, basta pwede pumasok ang tao, ganun po ang libingan noon the time. Nung nabuhay po ang ating Panginoon, para tiniyak nila na talagang baka na doon ang Panginoon, pero nakita po nila wala nang Panginoon sa libingan. Pangalawa, the testimony of the angel of the Lord. Matthew chapter 20 verse 46. Okay? Yun po yung sa binasa po natin kanina. At sa Luke chapter 24 verse 5 to 7 also. Sabi nito, why seek? Sabi nito ng angel. Why seek? Bakit niya hinahanap niyo ang nabuhay sa mga patay? Sino po tinutukoy nila ron? Ang ating Panginoon. Sabi niya rito, He's not here. Wala siya rito. But is risen. Nabuhay siya muli. Remember how He spoke unto you when He was yet in Galilee? Naalala niyo ba niya na sinabihan kayo ng Panginoon? Sabi niya, nung kayo nasa Galilea pa, na sinasabi niya ng Panginoon, the Son of Man must be delivered into the hands of the sinful man. Okay? Na ang ating Panginoon Kristo daw ay dapat ipagkanulo, patayin, i-crucify, and after 3 days siya po ay mabubuhay na magulit. Yun po yung pangalawa nating na lesson. Pangatlo, people who talk to Him after the resurrection. Yung pong pinag-uusapan po nila na ang ating Panginoon ay nakausap nila ang Panginoon. Peter, Mary, Cleopas, and Thomas. Alala po natin yan. Pangapat, Jesus ate and drank, showed His wound, etc. to friend after the resurrection. Maalala po natin na nung ating Panginoon Kristo po ay nabuhay ng maguli. Ano pong ebidensya na siya po ay nabuhay ng maguli? Nagpakita siya sa mga... Nagpakita siya. Ano pa? May Anong sugat ebidensya siya. ng ating Panginoon? Ha? May sugat siya sa kamay saka sa tagiliran. Amen. Yung pong ebidensya ng sugat ng Panginoon sa kanyang kamay. Naalala po natin sinabi ni Thomas? Nung pag-resurrect ng ating Panginoon, nagpakita siya doon sa mga disciples. Pero on the time, wala si Thomas. Sabi ni Peter kay Thomas, Thomas, sayang. Nandito ang ating Panginoon kanina, hindi mo nakita. Sabi ni Thomas, maniwala ako. Sabi niya, hanggang hindi ko nahahawakan ng sugat sa kanyang mga kamay at hindi ko na ipapasok ang aking mga daliri sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Wow. Yun po yun ang kanyang sabi ni Thomas. After few days, nagpakita po muli ang Panginoon. Kung anong sinabi ni Thomas, yun din ang sinabi ng Panginoon kay Thomas. Sabi niya, Thomas, huwag ka nang mag-alinlangan. Ito, buhay ako, sabi niya. Hawakan mo yung mga sugat sa aking mga kamay, ipasok mo niya yung mga daliri mo sa tagiliran ko para mawala na yung pag-alinlangan mo. So, ibig sabihin, ang ating Panginoon, hindi niya po inalis yung marka ng sugat sa kanyang mga kamay at butas po yung kanyang tagiliran. Saan ka po makakita ganyan? Butas yung kanyang tagiliran, pero po siya buhay. Dahil He is God. Okay? Ngayon, and by the way, may mga tanong po. Pastor, yung mga sugat ba ng ating Panginoon sa mukha, yung mga ibang mga sugat, inandun pa ba? Mga kapatid, wala na po yun. Okay? Kasi para ba kilala siya ng ating ng mga tao. Kasi kung
kung mabubuhay po siya, marami pa rin mga sugat sa mukha. Ibasag-basag po yung mukha ng ating Panginoon. Okay? At yung ano nga lang, yung paglagay ng koronang tinik sa ulo ng ating Panginoon, matindi na yun. Tapos pinagsusuntok siya, pinagbubugbog siya, namamaga po yung mukha ng ating Panginoon. Pero nung buhay po siya maguli, okay, ang iniwan pong marka lang ng ating Panginoon ay yung sugat sa kanyang mga kamay at yung butas sa tagiliran ng kanyang, yung sa tagiliran niya. Yan ay more than enough para lang maipakita na siya talaga yung Diyos na namatay sa cross. Ngayon, by 500 who saw him at one time. Naalala po natin yung mahigit pa yung 500 ipakita ang Panginoon sa kanya. 1 Corinthians chapter 15 verse 6. After that, he was seen of about 500. Sabi ito, 500 pala. 500 brethren at once, of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. Yung mga iba daw na namatay na physical, pero sabi ni Paul, yung iba pa daw ay buhay pa. Okay? Ngayon, by the way, ilang araw po si Kristo na mananatili sa lupa after na siya po nag-resurrect? 40 Hello? days. 40 days, 40 Pastor. 40 days. Okay, bakit nanatili po siya ng 40 days dito? Anong purpose? Yung testimony niya na siya ang Diyos ng buhay. Ha? Yung Anong purpose? Yung patotoo niya na siya Para magpatotoo siya na siya ay Diyos na buhay. Diyos na buhay. Siya ay buhay. Okay? Ngayon, pang-anim, by his appearance to Stephen at his martyrdom, Acts chapter 7, verse 56, and said, behold, I see the heavens open and the Son of Man standing on the right hand of God. Maalam po natin si Stephen, yung pinatay sa bato, okay, ng mga Hudyo, mga Escriba at Pariseo. Nung si Stephen po, bago siya naman nalagutan ng hininga, nakita niya ang Panginoon nandun sa langit. Okay? Kasama ng God the Father, sabi nga rito, the Son of Man is standing on the right hand of God. Amen? Pang-pito, yung pong kay Paul, na si Paul ay gusto niyang i-persecute yung mga mananampalataya along the way to Damascus. Yung Acts chapter 9 verse 5. At sabi nga ng biglang, di ba, na may tumawag kay Saul. Saul, bakit mo ako pinag-uusig? Sabi ito. Ang sabi ni Saul, sino po ba kayo, Panginoon? Sabi niya, ako anya si Jesus na ang iyong inuusig. So makita po natin, si Paul on the time, hindi po siya maniwala na si Kristo ay totoo. Si Kristo ay buhay. Pero sa pamamagitan po noon, doon po siya talaga naniwala ng ating Panginoon Kristo ay talagang buhay at kaya siya pumausap sa kanya. By the testimony of millions who have proved him to be a living Savior. Okay? By many infallible proofs, Acts chapter 1 verse 3. By the way, ano po ang ibig sabihin ng by the testimony of millions who have proved him to be a living Savior? Sino po gusto mag-share dito sa pangwalo, mga kapatid? Ito pong millions na to, hindi po yung pinag-usapan yung nandun nung time na nabuhay ang ating Panginoon, yung naka-witness. Ang nabanggit lang po doon ay mahigit 500. Pero bakit nabanggit po dito? By the testimony of millions who have proved him to be a living Savior. Sino pong gusto mag-share? Ano ibig sabihin ng pangwalo? Pastor, ito po yung mga tumanggap sa magandang balita po na ipinangaral ng mga apostol. At kasama din po tayo doon, Pastor, na nung tanggapin po natin si Jesus sa buhay natin, nagkaroon po ng pagbabago eh. Mapapansin po natin makikita po natin yung dating pamumuhay natin, compare po natin sa pamumuhay natin ngayon na nasa atin na si Kristo. Malaking-malaki po yung pagbabago nun. Amen. Tama po siya sabi ni Sister Mary Grace. Ang ating pamumuhay sa Kristo, hindi natin siya makikita by face to face ngayon, ha? Pero ang sinasabi nito, yung tama yung sinasabi ni Sister Mary Grace, na ang sino mong tumanggap sa Panginoon, mapuprove nila na ang ating Panginoon Kristo ay buhay at totoo kasi babaguhin niya yung buhay natin. Yun po yun. Kaya sabi nito, by the testimony of millions, kagaya yung testimony ni Sister Mary Grace, na nung siya ay wala pa sa Panginoon,
Sa araw-araw na ginawa ng Panginoon, ang pakiramdam niya, huling araw niya na, hindi siya palagi siyang takot, palagi siyang ibalisa, parang may nakadagan sa dibdib niya na hindi niya kayang ipaliwanag. Pero nung namit niya ang Panginoon, isinuko niya ang buhay niya sa Panginoon, totally there was a big change. Okay? Kagaya rin po kay Sister Abby dito sa Alcor. Similarity rin po kay Sister Mary Grace. Sister Abby rin, ganun din ang kanyang kaso. Nung time na wala pa sa Panginoon, hindi siya makalakad mag-isa. Kala niya palagi may nakasunod sa kanya. Kala niya palagi nandun yung takot palagi na hindi maipaliwanag. Pero nung siya ay sumuko sa Panginoon, naramdaman niya yung power ng Diyos. Lahat po tayo, yung mga pagbabago ng buhay natin, dahil po yun sa kapangyarihan ng ating Panginoon Kristo, because He is alive. Buhay po ang ating Panginoon. Okay? By many infallible proofs, yung mga katotohanan po na talagang walang pagbabagong yung walang daya na mga katotohanan ng ating Panginoon. Okay? The importance explanation of Jesus' resurrection. Napakahalaga po nito. 6 na importansya ng paliwanag patungkol po sa pagkabuhay ng ating Panginoon. Napakahalaga po nito. The proud theory that the whole story is hoax. Yung sabi nila ay nito totoo. A deliberate imposture, sabi nito. History and the scripture flatly deny such a ridiculous theory. Pangalawa, the sound theory that Jesus only fainted for the soldier did not kill him, and that the cold calm spices caused him to revive and come back to life. On the contrary, the spices were poisonous and have not killed him instead. Alam po natin sa Matthew yan eh. Okay? At ang pangatlo, the hallucination theory. The disciples wanted to see Jesus, and though that he would rise, so they in their imagination imagine that they saw him. The scripture tells us that the disciples were steeped in unbelief and would scarcely believe after seeing him. Thomas would believe without touching him. Yung sinabi ko kanina. The disciples were incredulously unbelieving, for which Jesus rebuked them. Luke chapter 24 verse 25. The ghost theory, yung pong mga naniniwala daw sa mga ghost. They only saw his ghost and thought that it was Jesus. Sabi ito, a ghost does not have flesh and bones or eat and drink. Okay? Panglima, the mercury, it was a wild story handed down by the ancient without truth. Yung po sinasabi nila. The whole canon of scripture show the lie for this theory. Po yung mga sinasabi nila. Okay? Oh, sorry. The true explanation that Jesus rose body from the grave, as he said that he would, in Acts chapter 2, verse 24, whom God has raised up, having lost the pain of death, because it was not possible that you should be holding of it. Hindi pwedeng manatili ang ating Panginoon. His resurrection body, ito po maganda, mga kapatid. Hallelujah. Resurrection body. It had flesh and bones. Okay? Behold my hands and my feet. How it is I myself handed me, and see, for a spirit had not flesh and bones, yet you see me. Makita mo niya kung mayroon. Ano po pinakita po dito sa ating Panginoon nung po siya nag-resurrect? Ang resurrection body po ay mayroon pa rin flesh and bones. Ano po ang kaibahan ng sinasabi ng iba ng ghost? Ang ghost po, para sa sabi nila, hindi pa ako nakakita ng ghost. Yung ghost po ay wala po siyang flesh and bones. Pero ang ating Panginoon Kristo po, nung siya po ay nabuhay ng maguli, nandun pa rin yung kanyang katawan. Okay? At makikita po, sinabi nga ng Panginoon, hawakan mo ang aking mga kamay, yung sugat sa aking mga kamay, at ipasok mo yung daliri mo to mas sa tangiliran ko. Ibig sabihin, nandun pa rin po yung kanyang flesh and bone. It was a glorious body. Ano pong glorious body? Yung glorified body. Philippians chapter 2 verse 20. Sino po gusto bumasa doon sa
Philippians chapter 3 verse 21. Hello, diyan po ba kayo, mga kapatid? Hi. Hello po. Sige po. Philippians chapter 3 verse 21. Ikaw, Pastor. Sige. 21. Sister Rhea, Sa pagdating- pakibasa. Philippians chapter 3 verse 21. Sa pagdating niya, babaguhin niya ang mahihina at namamatay nating katawang lupa at gagawing tulad ng maluwalhati niyang katawan. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang sumasakop sa lahat ng bagay. So anong ibig sabihin ng verse 21 sa binasa ni Sister Rhea? Ano daw ang gagawin ng Diyos sa katawan po natin? Ang ating katawan ay design ng Diyos para sa lupa. Di ba? Ang ibibigay ng Diyos sa atin ay ano? Glorified body na po. Glorified Kalu- body. Katulad po Amen. ng sa kanya. Amen. Hallelujah. Katulad po ng kay sa ating Panginoon. Yung po yung sinasabi ng Philippians chapter 3 verse 22. Kaya po, sa atin po bilang isang mananampalataya, hindi na po tayo natatakot mamatay physical. Kasi alam naman po natin, meron talagang glorified body. Amen? Ang pinakamahalaga po ay na kay Kristo po tayo. Okay? Sabi pangatlo, it was an immortal body one that will never die. Romans 6:9, pakibasa po. Una po, Sige po. ito. Romans chapter 6 verse 9. Knowing that Christ being raised from the dead dies no more, death has no more dominion over him. Okay, yung ating daw pong katawan ay namamatay. Merong hangganan. Pero ang ating pong glorified body na ibibigay sa atin ng Panginoon, immortal. Wala na pong hangganan po yun. Yun po ang ating katawan na ititira natin sa langit. Amen? Pangapat, it was a spiritual body. 1 Corinthians 15 verse 44. Pakibasa po. 1 Corinthians 15 verse 44. Po, Pastor. Sige po. 44. Inilibing na katawang panlupa muling mabubuhay bilang katawang panlangit. Kung may katawang panlupa, mayroon din katawang panlangit. Amen. Ang sabi doon ay inilibing na, sabi doon sa Tagalog, Neng, ulitin mo. Meron daw tayong katawang panglupa at meron naman tayong katawang Panlangit. panglangit. Okay. So, ibig sabihin, meron talagang special na katawan ang ibibigay ng Diyos sa bawat sa atin. Ang lima, the spirit body has the ability to pass through the walls, the solid wall. Alam po natin yun, John chapter 20 verse 19, pakibasa po. Ito nung ating Panginoon Kristo ay nabuhay na maguli at nagpakita sa mga disipulo. Pakibasa po Ako na po, Pastor. Sige po. Kinagabihan ng araw ng linggo, ang mga lagad ay nagkakatipon. Nakasara ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Amen. Yung binasa ni Sister Mary Grace, biro mo, hindi mo na kailangan ng pinto. Glorified body, yung tumatagos po yun sa wall. Ganyan din po ang ating magiging katawan pagdating ng araw. Amazing talaga, no? Biro mo yun. Hallelujah. Jesus did not raise from, how did Jesus raise from the dead? Paano nabuhay nga ang Panginoon sa mga patay? Sabi nito, the power of the Father. Acts chapter 2, verse 22 to 24. By wicked hands have crucified and slain, whom God had raised up. Also Acts chapter 3, verse 15 to
and Acts chapter 5 verse 30. So ibig sabihin, ang God the Father mismo ang bumuhay sa ating Panginoon Kristo sa mga patay. By the power of Christ himself, ang sa pamamagitan din ng ating Panginoon Kristo mismo. Siya mismo ang sabi rito, John chapter 2 verse 19. Jesus answered and said unto them, destroy this temple in 3 days, and I will rise up again. Ano po yung temple na binabagit dito ng ating Panginoon? Katawan niya, Pastor. Amen, yung katawan niya. Sabi ng ating Panginoon, i-destroy niyo ang aking katawan. Okay? Gibain niyo ang aking katawan. Patayin niyo ako, sabi niya rito. And after 3 days, I will rise up again. Ibig sabihin siya mismo. Okay? At sabi rito, pangatlo, by the power of the Holy Spirit. 1 Peter chapter 3 verse 18, being put to death in the flesh by quickened by the Spirit. Ibig sabihin, ang Holy Spirit din po ang bumuhay sa ating Panginoon. So makikita po natin dito mga kapatid, yung Trinity nagkakaugnay-ugnay sa isang objective, yung pagkabuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Amen? The result of resurrection, yung resulta ng pagkabuhay ng ating Panginoon, napakahalaga po dito. It proves the existence of God. If there is no God, how did Christ rise from the dead? He rose because a living God resurrected him. Okay, yun po yung sinasabi rito. Kasi kung hindi po nabuhay ang ating Panginoon, wala pong Diyos. Okay? So praise God, nandun dyan po ang ating Panginoon. Pangalawa, it proves the deity of Jesus Christ. Romans 1:4. And declares to be the Son of God with power by the resurrection from the dead. Sino pong gusto bumasa ng Romans 1:4? Romans 1:4. Romans 1:4. At sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, pinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa ang kanyang muling pagkabuhay. Amen. Hallelujah. So pangatlo, sabi it means the salvation is an accomplished fact. Okay? Yung pong pagkabuhay ng ating Panginoon, ito po yung pagiging kumpleto ng ating kaligtasan. Jesus said that salvation was completed when He was on the cross and resurrection confirmed it. Bakit po nabanggit ito? Jesus was the salvation. You said that salvation was completed when He was in the cross. Ano pong binanggit ng ating Panginoon nung siya po nasa cross? Ha? It is finished. Ano po binanggit ng ating Panginoon nung siya po nasa cross? Sinabi po niya, it is finished. Amen. It is finished. Ano yung it is finished? Ang ating kaligtasan. So, kumpleto po, hindi po. Kasi kung si Kristo po ay nabuhay na maguli, okay, nandito siya sa lupa. Pero hindi po siya namatay sa cross, ay hindi po tapos yung ating kaligtasan. Hindi pa rin tayo maliligtas. So, kailangan siyang mamatay at magkaroon siya ng resurrection. Amen? So, the resurrection guarantees that everyone else shall rise to. Ito po yung para sa atin. Napakaganda po nito. Ang pagkabuhay daw ng ating Panginoon ay nagbibigay ng kasiguraduhan na lahat ng mananampalataya sa Kanya ay babangon din tayo sa mga patay. Hindi po parang zombie, mga kapatid. Baka inisip natin, Pastor, na pag nabuhay ka maguli, parang zombie ka. Hindi po parang zombie. Glorified body. Bibigyan tayo ng Panginoon ng glorified body. Okay, sabi rito, the resurrection, the righteous unto life eternal. Pangalawa, the unrighteous to face in angry judge and be condemned forever. By the way, mga kapatid, pag-aaralan po natin yan someday. Meron pong dalawang resurrection. Ha? May dalawa pong resurrection. Unang resurrection, dun po sa mga believers. Ito po yung tinatawag nating rapture. Pag nagdumating po yung rapture ng ating Panginoon, libaw tayo po mga buhay pa mga Kristiyano, papalitan ng Diyos ng glorified body. Okay? Tapos yung mga nasa libingan po, mabubuhay din sila. Glorified body. Tapos, magsasalubong tayo sa alapaap. Okay? Tapos, sasalubungin natin ang ating Panginoon at doon na tayo makakasama natin Panginoon. Mag-reign tayo ng 1,000 years. Ngayon, yung mga
unbeliever po, mga unbeliever, hindi pa rin sila babangon. Nandun pa rin sila sa libingan. Okay? Pero yung kanilang kaluluwa ay sinusunog na sa impyerno. Yun po ang sinasabi ng Bible. Tapos, ang tanong, Pastor, kailan sila ulit babangon? Or kailan sila babangon? Babangon po sila in time of white throne judgment. Okay? Sa white throne judgment naman, ang mangyari, yung mga patay na unbeliever, babangon po sila doon, tapos isasama ng Diyos sa mga unbeliever na mga tao, tapos yung mga taong unbeliever, yung soul nila ay mag-unite sila, tapos i-judge sila ng Diyos. Actually, may judge sila, pero ipapakita lang ng Panginoon yung kanyang righteousness dyan sa time na yan. Okay? Diba? Okay? Twice died. Yung sinasabi ni Sister Jean, ang isang mananampalataya, once died, twice birth. Sa mga unbeliever, twice died, once birth. Okay? So dito na po tayo sa panglima. It prepares him to fulfill his next promise. I will come back again. Ang pangako ng ating Panginoon sa John chapter, if I'm not mistaken, John chapter 10 yata. Sabi ng Panginoon, huwag kayong magulumihanan, okay? Ako'y muling babalik upang kayo ay kunin ko. Okay? Pinaghahanda lang tayo ng ating Panginoon ng ating mansyon sa langit. Hallelujah. Mansyon sa langit, kapatid. Meron tayong mansyon sa langit. Glory to God. Amen. Pang-anim, the power of resurrection. Philippians chapter 3, verse 10. Pakibuksan po yung Philippians chapter 3, verse 10. Sino pong gusto bumasa ng Philippians chapter 3, verse 10? Kita niyo na po? Chapter 10. Philippians chapter 3, verse 10. Sige, Pastor, basahin po. Sige po. Sabi po dito sa Philippians chapter 3, verse 10, nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay, makakabahagi sa mga paghihirap niya at matulad sa kanya sa kamatayan niya. Bakit nabanggit dito yung power of his resurrection? Power of his resurrection. Ano po pinakikita po doon? Yun po ay sa time po natin ngayon tayo yung mga buhay pa. Bakit po sinasabi nito, I want to experience the power of the resurrection of the Lord? Tandaan po natin na dito sa lupa, marami tayong na-encounter. Mga pagsubok, mga pain, okay? Kasi tinanggal mo itong biyata ng kaon. Wala ako. Gusto na dito. Meron na. Okay. So yung po sinasabi dyan na sa atin po ngayon dito sa lupa, we are facing different kinds of trials. Okay? Marami. At maging sa paglilingkod mo natin sa ating Panginoon. Ngayon, sa mga mananampalataya, kailangan natin po yung kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, bilang isang Kristiyano, bilang naglilingkod sa Panginoon, na-experience po natin dyan yung kapangyarihan ng Diyos. Na kung saan, sa pamamagitan ng resurrection ng ating Panginoon, doon po tayo muhugot ng kalakasan. Amen? At makita po natin na ang kapangyarihan ng Diyos ay nag-work sa bawat isa kapag tayo ay talagang tunay na mananampalataya ng ating Panginoon. Yun po ibig sabihin yan. Kaya sabi nga ni Paul, sabi niya, isang experience that we may enjoy now, it means living in a newness, sabi nito, of life that comes to us by resurrection, Christ living in His life anew through our bodies, pamamagitan ng ating buhay na patotoo. Amen. Oh, praise God! Mabilis lang pala to. Conclusion. Resurrection is the greatest power in the world outside of the power of prayer. Resurrection surpasses the power of the atom, hydrogen, carbon, or uranium. Alam po natin yung mga nabanggit po rito, yung mga naisip po natin na talagang gagaya ng mga
yung Atomic bomb. atomic bomb na yan. Wala po yan. Okay? Na mas makapangyarihan po yung resurrection ng ating Panginoon. They have the power to destroy. Sabi rito, yung po mga nabanggit kanina, pero sabi rito, resurrection has the power to give life to the dead. Okay? Meron po yung mga kapatid, ang resurrection po ng ating Panginoon, yun po ang hope natin. Okay? Yun po ang hope natin. Kaya nga sinabi po sa Corinthians, mamaya basahin po natin. Ito na, dito pala ito sa 1 Corinthians 15 verse 25. Mamaya mababasa po natin. Sabi dito, his story. An atheist die and to be sure that he will never rise. Sabi dito. Has in his will a clause. Sabi dito. My body is to be cremated and my ashes taken by plane and scattered in 7 seas. Ikinalat yung kanyang abo. 1,000 years later, in the resurrection, when the trumpet sound, the body will come together and stand perfect in Christ's presence. Pero mo, no? Halimbawa, ang binigay na example po rito, halimbawa, yung abo mo ikinalat kung saan-saan. Walang problema yung kapatid. Ano? Dahil isang araw, tayo po ay mabubuhay na magulit. Example po mga kapatid. Halimbawa, yung sundalo namatay sa gitna ng disyerto. Sabi na po natin like Afghanistan. Di na nakita yung kanyang katawan. Bakit? Kasi niya, kunwari, yung eroplano or yung kanilang sinasakyan, tinira ng missile. Wasak. Talagang wala kang makitang kahit na maliit na debris. Paano mo ngayon nahanapin yung tao ngayon doon? Wala na. Paano ngayon kung Christian yun? Wala pong problema, kapatid. Kaya sabi doon, kahit saan ka man, kahit may yung ilan pong namatay sa Titanic? Sino pong nanonood ng Titanic? Madami. Madami. Ano pong nangyari sa Titanic? Lumubog sa... Lumubog yung barko. Lumubog yung barko. Okay? Ilan na tao na namatay sa Titanic? Ang dami. Ngayon, kung sakali man po silang namatay sa gitna ng Antarctica, wala pong problema yung kapatid. Kasi kahit saan sila namatay, magkakaroon din po sila ng resurrection body kung sila po ay mananampalataya. Okay. Sabi nito, may this same mighty power of resurrection course through the body, through my body to keep me from sin. The resurrection is the basis on which Christianity stands. Because Christ rose, sabi nito, Christ rose, ang ating po ay sa Kristo na buhay na magulit, materialism, communism, atheist must fall. Yung mga tao hindi naniniwala, pagdating ng araw po, mapapaya po sila. Today, the mightiest conqueror is death, who strides across the land, digging stress across the hemisphere and filling it with the dead. Ang sabi rito, but resurrection is a greater power, for it breaks the power of the grave. Today we triumphantly say, "O death, where is your sting? O grave, where is your victory?" Makita po natin yung 1 Corinthians 15. Kung gusto bumasa ng 1 Corinthians 15 verse 55. Makibasa po. Sa Tagalog, maganda po yan. If I'm not mistaken, let's start from verse 14 yata yan. 1 Corinthians 15. Sino pong nakakita? Makibasa po mga kapatid. Pastor, Sige po. 1 Corinthians, Pastor. Yes. Sorry. From Sige, ako na po, Pastor. start ka ng verse 54. 54 hanggang 57 actually. 54 to 57 po yan. Mars guys, ikaw na Mars. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. 55. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? 56. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan.
57, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Hallelujah. Ito po yun, na meron po tayong victory, meron po tayong buhay na walang hanggan, meron po tayong resurrection body dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung makita natin yung verse 57, ngunit salamat sa Diyos na nagdudulot sa atin ng tagumpay. Sabi ito, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, dito sa ating lesson ngayon, ano po ang natutunan natin sa dalawang lesson na to, mga kapatid? Nagpatotoo na si Jesus Christ ay totoo. Amen? Ano po ang natutunan natin, mga kapatid? Si Jesus Christ ay totoong Diyos. Na siya lamang ang nabuhay sa Mhm. lahat ng mga Nawala po tayong dapat ikatakot, Pastor. Ano man pong mangyari sa atin ngayon, mamatay man po tayo. Anytime na mamatay po tayo, kung na kay Kristo po tayo, makakaasa po tayo na mayroon po tayong buhay na walang hanggan. Amen. Alam niyo po, yung sinasabi ni Sister Mary Grace, yan ang number one na problema ng tao. Alin yun? Yung mamatay. takot mamatay. Di ba? Yung mamatay. Bakit? Bakit takot ang tao mamatay, mga kapatid? Kasi hindi nila alam hindi na alam Ha? Based po sa experience ko, Pastor, takot ako noon dahil po hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin after eh. Kaya nawala lang po yung takot ko na yun sa pag-aaral ko po ng salita ng Panginoon dahil nalaman ko na may buhay po pala after death dahil sa kay Kristo nga po yun. Amen. Makita po natin, yan ang number one na kinakatakot ng mga tao, yung mamatay kasi hindi nila alam yung kanilang destinasyon. Okay? Pero tayo po, dahil meron tayong pinangahawakang kaligtasan, meron tayong pinangahawakang pangako ng Panginoon Kristo, at meron tayong mga proven. Ano po yung mga proven na yon? Na si Kristo po ay nabuhay na maguli sa pamamagitan po ng pananakasulatan. At higit sa lahat na pinakamahalagang proven na talagang ang Diyos ay buhay, yung kanina pinag-aralan po natin, yung nabanggit ni Sister Mary Grace kanina, na na-experience ng tao yung kapangyarihan ni Kristo sa buhay natin. By what means? Nung tayo ay tumanggap kay Kristo, binago niya tayo. Binago niya tayo. Alam niyo po mga kapatid, kung babalikan po natin yung buhay natin, nung tayo hindi pa nakakilala kay Lord, miserable po tayo. Ano po tayo? Yung tawag ito, yung bang walang kwenta yung mga pinagagawa po natin. Ano tayo? Parang, ano ba magandang illustration dyan? Yung naglalakad ka sa kalsada na walang ulo, ganun po ang tao nawala sa Panginoon. Wala kang hope. Wala kang hope talaga. Pero isang araw, nung nakakilala po tayo sa ating Panginoon, hallelujah, praise God. Saka yung joy. Okay? At saka yung joy na tinamasa po natin ngayon. Hindi mo alam kung saan. So ano pa yung napag-aralan po natin dito sa pinag-aralan po natin ngayon? Si Jesus Christ lang ang nabuhay sa lahat ng mga inaano nila. Ibig sabihin yung proven na lahat ng mga leader ng founder ng mga reliyon, namatay po silang lahat pero nanatili sa libingan. Pero po ang ating Panginoon, perinove niya po yun. At sinabi po ng ating Panginoon, mamamatay ako at ako ay mabubuhay na maguli. Amen. Praise God. So nakaapat na po tayo. Amen. Nakaapat na po tayo ng ating pinag-aralan. Yung ating, the Bible, the deity of Jesus Christ, the death of the Lord Jesus Christ, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. So bukas, ang ating Bible study, paghahanda po natin, sino yung ating moderator bukas? Sister Maricel. Sister Maricel. Amen. Hallelujah. Nag-ready na po yan, Pastor. 30 pages. Ayun siya. Hallelujah. Grabe yun, Sister Mary Grace. 30, parang libro yun. Opo, Pastor. Wag po kayo maniwala dyan. Isang page lang.
kanya po yung 19 pages. Praise God. Pero alam niyo po, ako'y labis-labis ay papasalamat kay Lord kasi lahat po kayo ay nag-grow spiritual. Yun po ang pinaka-prayer ko at yun ang desire ko na lahat po kayo ay pagdating ng araw ay lumago at magamit ng Panginoon sa kanyang ministry. Kasi pag isang araw po, lahat po tayo ay harap sa Panginoon. Lahat po tayo ay magsusulit sa lahat ng mga accomplishment po natin. Sana po bago dumating po yung time na yon, marami po tayong naipong kayamanan sa langit. Okay? Sana po wag po nating masayang yung buhay natin dito sa lupa na wala tayong accomplishment. Minsan nga, kami dalawa ni Sister Jean, minsan nag-uusap kami, yung kwentuhan lang ba, typical. Minsan may mga tao kaming nababanggit na kagaya po kay sabi nating si Whitney Houston. Okay? Si Whitney Houston po ay Christian. Okay? And she has a very, very, very famous voice. Talaga namang, pag kumanta po siya, talaga namang ang ganda ng kanyang mga kanta. Okay? Ang masakit lang po doon ay hindi po siya naging fruitful. Yes, naging famous po siya, naging napakayaman niya, dami niyang pera. Pag nabagit mo yung kanyang pangalan, talaga ng mga tao nagtitilian, ganun po siya ka-famous. Kaya nga lang po yung kanyang buhay ay hindi po siya naging fruitful. Tapos yung kanyang naging kamatayan ay napakasakit dahil sabi nga, although na hindi na masyadong inelaborate, pero ang sabi-sabi, namatay po siya sa overdose drug na kasi nagda-drugs po siya. So, ganun po. Ngayon, ang tanong po doon, yun nga, sana po sa bawat isa atin, habang mayroon pa tayong buhay at mayroon pa tayong yung lakas na ibinigay ng Diyos sa atin dito sa lupa, gamitin po natin yan mga kapatid. Na pagdating ng araw, marami tayong may ipapakita kay Lord. Panginoon, yung sabi nga, di ba yung the parable of the talent, Panginoon, yung binigay mo sa akin 10, ito, naging 20 na. Sabi naman isa, Panginoon, yung 5, ito, naging 10 na doble mga kapatid. Sana po dapat ganun po tayo mga kapatid. Amen? Tanong ko dito, kasi po si Wilson, inuha na lang sa ganun para hindi na siya. Yung sinasabi sa Jane, si Whitney Houston ay kinuha ng Panginoon in that way para hindi na po siya maging katitisuran. Maaari po yun. Kasi yung sinasabi ng Bible, di ba? Di ba doon sa 1 Corinthians chapter 6 yata doon, yung itiwalag mo yung sabi doon ay ibigay mo kay Satanas sa kanyang katawan at para maligtas ang kanyang kaluluwa. Ibig sabihin, may mga pagkakataon po na gano'n. Okay? Pero ang i-focus po natin sa buhay po natin ngayon, yung buhay po natin. Mga kapatid, malapit na po ang Panginoon. Tingnan po natin yung nangyari sa buhay sa mundo ngayon. And by the way, yung pong bagyong Rolly at bagyong Ulysses ba yan? Yun po ay hindi lang po nangyayari sa atin. Sa ibang bansa rin po, sa Central America, mayroon din po mga lalakas na bagyo doon. Marami rin po mga bahay na mga nakalubog. Kung ano po nangyayari sa Pilipinas, ganyan din po sila. Mga Nicaragua, gano'n. At yung bagyo po talagang sunod-sunod din. At dito po kung manunod po kayo sa mga balita, kaliwat kanan ang problema, mga kapatid. Nandito na po talaga tayo sa end of the days. Okay? Kaya po paghandaan po talaga natin yung ating buhay spiritual. So, wala na po ba kayong gustong idagdag o itatanong sa ating pong yung ating mga pre-request? Ipapadala ko po sa inyo yung next topic po natin maybe by Tuesday. I-ano ko po muna ng konti, i-revise ko ng konti yung PowerPoint na pag-aaralan po natin. Amen. So mga kapatid, kung wala na po kayong itatanong o idadagdag, tayo po ay mag-pray na. Amen. Inantok po ba kayo, mga kapatid? Hello? Hindi po, Pastor. Hindi po. Pastor.
Amen. Praise God. Ako, Pastor, Okay lang. magpapasalamat po ako. Gusto ko lang po magpasalamat sa Panginoon dahil sa patuloy niya pong binibigyan ng desire yung mga mahal ko po sa buhay na magpatuloy po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil marami pong nagsimula pero hindi po lahat ay na tumapos. Marami pong umalis, sabi nga po, di ba? Kaya nagpapasalamat po ako dahil sa kabila po ng lahat, siguro po 5 to 6 months na po tayong nagba-Bible study, tuloy-tuloy po naman yung kanilang pagsali sa atin. Kaya po ako'y nalulugo dahil sa nga po yung pong pagsali nila yun, Pastor. Alam ko na hindi po sa kanilang kalooban yun, kundi yun ang kalooban po ng Panginoon. Kaya praise Amen. God po at yun po ang nangyari na natutuwa po ako at nagagalak pang sa ginagawa po ng Panginoon sa buhay ng aking mga mahal sa buhay. Yun po, Amen. salamat po. Praise God. Amen. Amen. But let's continue pray for our loved ones na nawa yung mga kaya po nating abutin. Mga kapatid, abutin po natin sila sa salita ng Diyos. Huwag po nating hayaan na hindi po natin sila madala ng magandang balita. Nasa kanila lang po yun na ano man yung kanila maging response, either negative or positive, basta mahalaga po ay bigyan po natin ng salita ng Diyos. And of course, through prayer. Kasi ang desire po natin sa kanila ay makasama natin sila sa langit. Kasi po, kung sila po ay mapupunta ng impyerno, talaga pong sabi nga po ng Bible, kung ang tao ay mapupunta ng impyerno, buti pang hindi ka na ipinanganak dito sa lupa. Ito po yun. So let's continue hope and pray na yung mga manat sa buhay, mandala po natin sa Panginoon. Alam ko po, may